Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jesus is coming. Jesus is coming again. Welcome back to the second episode of the International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reformed Movement Misconceptions Answered. And today, my companion is Brother Solomon Dumagit, and yours truly is Brother Rolly Dumagit. Kami po ay mag-discuss sa inyo sa ikalawang kabanata tungkol po sa mga misconceptions from the International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reformed Movement. Bago po tayo magsisimula, let us invite the presence of the Lord with a special prayer. Let us ask Brother Solomon Dumagit to lead us in prayer. Mahabaging Diyos, Ama namin na nasa katasan sa mga langit, sa oras na ito po, kami ay lumalapit sa inyong banal na presensya. Taos-pusong nagpapasalamat sa mahalagang layunin na aming gagawin ngayon upang talakayin ang kasaysayan ng inyong iglesia. Panginoon, gabayan niyo po kami at giyahan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang aming may sagawa ito na naaayon sa inyong banal na kalooban at ang katotohanan na nais naming ipaabot sa maraming mga tao ay aming maisagawa na malinaw at maunawaan ng mga kapatid at mga kaibigan na manood at makinig nito. Patawad po ang aming mga kasalanan, tanggapin nawa ang aming mga kahilingan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, punta na tayo sa misconception number 8. Meron dalawang litera dito, litera A at saka litera B. 8A, si Nicolisi lang ang nag-isip na irehistro ang pangalang Islam noong 1949 doon sa USA gamit ang Peking Executive Committee na kahit hindi pinili ng mga delegado. 8B, na hindi na pa-approve in 1949 ang rehistro, they just filed for application and finally approved in 1952. So to understand this misconception na ang registration doon po sa California ng Seventh-day Adventist Reformed Movement General Conference ay piki. Bakit po piki? Dahil walang authority si Brother Nicolisi. At saka, they just filed. Kung nagparehistro sila, they just filed it. Hindi pa na-approve. O hindi pa na-approve. Na-approve lang ito in the year 1952. Oh. Talagang misconception yun mga kapatid, no? Hindi tama yung kanilang sinasabi kasi ang delegado, sabi nila na it was the delegates of the conference empowered the executive committee. Parang solely ito lang ang na-empowered to revise the constitution of the movement. Ano ibig sabihin doon, Brother Solomon? Na only the executive committee. Na ibig sabihin, wala nang iba na authorize kung hindi exclusive lang ang executive committee. Pag hindi kompleto, illegal ay hindi legal. No, hindi legal. So pag si Brother Jose lang pupunta doon, magparehistro, illegal yon. Illegal kasi hindi siya authorized eh.
Pag si Brother Cosel at saka si Brother Nicolas pupunta doon, sila lang doon, illegal pa rin. Illegal pa rin kasi ang ibig sabihin na dito, the entire executive committee, pito yung Aha. member, so kailangan pito sila nandoon mag-revise. Yung misconception dito, Brother Rolly, nakita natin na it is only the executive committee ang na-empowered. Pero kung tingnan natin yung empowerment, hindi lang executive committee. Kasi ang statement nagsabi to, we the undersigned delegates of the General Conference empowered the executive committee, his president and vice president, his secretary, to revise the constitution of our movement. So, sino-sino talagang na-empowered dito? Executive committee, empowered, at saka yung president, at saka vice president, also it is empowered according to the document, at saka the secretary is also empowered. Halimbawa, kung si Brother Cosel ang pupunta doon, siya ang magparehistro, siya po ang mag-revise. Legal yun o hindi legal? Empowered Ayon dito, the president is empowered. So, he can execute kasi ito ang empowerment dito So, ibig sabihin, kung full executive committee, okay lang. Okay Kung si Brother Cosel lang, President lang, Brother Cosel, pwede lang. pwede kasi nakasabi dito, specified. Kung ang Vice President ang pupunta doon, pwede rin. Specified din. What about the Secretary? Ay, pareho, specified din Binanggit dito, the President, the Vice President, and the Secretary, and the Executive Committee. So, kung anong magawa nila pagdating sa iyo is it legal, approve, o hindi? Klaro, legal. It's legal because they are empowered. They are Okay. authorized. Ngayon, dito sa isang slide na ito po galing sa IMS. Sabi nila, they revise the constitution of the movement and is subject to amendment. Ang nag-revise sa constitution, dalawa. Merong dalawa na empowered, di ba? Na-empowered ang Cosel, Executive Presidente. Committee, na-empowered ang Presidente, Vice President, at saka yung Secretary. In reality, ilan ba ang nakapunta doon? Dalawa ang nakapunta Brother President Cosel and Secretary De Nicolisi. Nakapunta doon. Ibig sabihin, yung dalawa ay empowered. Empowered, sabi doon, to revise, sabi doon. Empowered to revise and to seek ways and means. So ngayon, ano ba talaga ang pangalan sa movement nung naparehistro na nila? Malinaw ang nakalagay dito, mga kapatid. Yung pangalan na ginamit when the Jacobins was organized in 1925, yun ang pangalan na ilinagay sa rehistro, no? sa Sacramento, California. Ano po ba ang pangalan? Ang naparehistro. Seventh-day Adventist Reform General Conference. Yun ang pangalan na Ang tanong dito, Brother Solomon, nung na-revise na nila, legal ba ito o illegal? Ayun po sa empowerment. legal, talagang legal kasi they were empowered they were empowered. Okay, meron ditong statement na ginamit nila na ang constitution na ito ay to be amended in the next General Conference delegation session. Ito, meeting sa taas, the above articles are subject to amendments only by the decision of the General Conference delegates. Signed by Cosel, signed by Nicolisi, at saka 5 membro ng Board of Directors. Correct. Ito po bang ibig sabihin ng salitang to be amended? To be amended when it is already approved, yung mga articles na yan, kung approved na, pwedeng amindahan by the delegates in session by the majority. So dito, sinasabi nila na
they revised the constitution of the movement and is subject to amendments only by the decision of the JAR Conference delegates. Kaya ano bang ibig sabihin ng to be amended? Aprobahan pa sa sunod na delegation session? Ibig sabihin, ang constitution na ito ay hindi pa approve. Doon pa sa susunod na delegation session. Yun ang kanilang intindi. So, ang misconception dito, Brother Solomon, ang salitang amendments ay To be approved. To be approved. To be approved pa. Gaano katotoo ito? Sa atin, gobyerno, mga kapatid, pag sabihin na amendment of the Constitution, yung amendahan, yung existing na Constitution, ibig sabihin approve yun. Yung amendahan, yung approve. Hindi pwedeng amendahan yung hindi pa approve. So, dito, the same way, the above articles are subject to amendments only by the decision of the General Conference delegates. Ibig sabihin, yung mga articles na yan, approve na yan. Approve na yan. Ngunit, pwede lang yan amendahan kung majority sa mga delegado. At least, ngayon, 3/4, no? 3/4 of number of delegates ang may power to amend a constitution or articles of incorporation sa charge natin. So, ang salitang to be amended, hindi to be approved. Hindi to be iba yung to be approved kasi ibig sabihin yung to be approved wala pang existing na rules. To be approved pa yan. Ibig sabihin dito, kung to be approved pa ito, from 1949 to 1951, wala pa silang dapat sundan o basihan ng mga articles of incorporation. Kumikilo sila, nagpapatakbo sila ng organisasyon na walang basihan. Pwede ba yun? Kasi may original na tayo na constitution, 1929 pa. 1929. Doon sa Germany. Oh. Okay yun, nag-exist na yung constitution, nag-exist na yung bylaws. Pero, dapat i-revise. Kaya ang 1948, anong empowerment nila? To make o to revise? To revise. Ibig sabihin, may existing na bylaws. So, ang ginawa lang ni Nicolesi at saka ni Brother Cosel ay hindi maggawa ng bago. I-revise lang. I-revise lang. Kasi meron ng dating bylaws. Existing bylaws. So, nung na-revise nila, may section doon that it should be amended still. Kung gusto ng delegation session. Correct. So, ibig sabihin, ang maka-amend, ang salitang amendments is to change. O to make some correction. Kung tingnan mo ang Webster Dictionary, amendments means making some changes. Or correction to a constitution or any bylaws of a corporation. So, ibig sabihin, pag nagsabi dito, to be amended by the delegates in session, ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin na na-approve na yan, ngunit pag nakita nila na mayroong kailangang baguhin o i-change, yun ang sinasabi na can be amended. It is subject to amendment only by the delegates in session. So, ibig sabihin, ang may karapatan to change it, yung mga delegado. Kaya tama si Brother Nicolesi nung nagpadala siya ng sulat dito, mismo nagpadala ng sulat na ang constitution na ito will be only be subjected to changes and the committee cannot do that, has no power, but only through the delegates of the JAR Conference. Tama yun o mali? Tama, because it was the JAR Conference delegates who empowered them. So, yung power nila, that is from the General Conference delegates. Parang, in effect, parang ang General Conference din ang gumawa kasi ilang pinagkatiwala sa kanila eh. At saka, hindi sila gumawa ng bago, di ba? Ito ang misconception, ba? Si Nicolesi, si Brother Cosel, at saka yung kasama nila, hindi gumawa ng bago. They're just revising. Bakit po? Meron ng bylaws doon po sa Germany. Kaso ang pangalan po ay ano po? International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement. Kaya na-revise, ngayon na-revise na, ang pangalan po ano? Yung true name na Seventh-day Adventist Reform Movement.
General Conference. Yun ang isa sa mga nagbago. Yun ang na-revise. Di ba? So ngayon, tingnan natin kung ano pa ang nangyari. At sabi nila na ang registration sa 1949 ay piki raw. Piki. Bakit daw piki? Kasi ang members ng Executive Committee ay piki. Ang namirma, hindi na kayo Hindi daw original na Executive Committee that was duly elected in 1948. Totoo kaya ito? Paano natin mapatunayan na hindi ito piki? Misconception pa rin ito. Misconception. Misconception. Gumawa sila ng diagram dito. O, tingnan natin sa sunod na slide. Meron silang diagram na pinakita. Dalawang group, no, yung Executive Committee, elected in 1948, at saka yung FICI na committee, sabi nila, in 1949. Ito misconception. Paano ito nagiging misconception? Misconception. Kasi itong first na group na sinasabing duly elected in 1948, Executive Committee talaga ito ng General Conference. Opo. Ito namang Execom na sinasabi nila, hindi ito Execom eh. Ano Dito sila. Ito ay Board of Directors ng corporation. So ito ang misconception. Misconception ito. Ito ang mali. Napakamali ito. At ito ang itinuro nila sa kanilang mga membro. O ito ang kanilang general view sa nangyari sa 1949 na may piki na bago na EXCOM sa 1949. Hindi pala ito EXCOM. They are Board of Directors na sila po ang tumayo, incorporator sila sa General Conference nga giparehistro sa Amerika. Ngayon, ang problema dito, Brother Solomon, kasi gawa-gawa lang daw ito ni Nicolesi. Ibig sabihin pala, si Brother Nicolesi ang pumupulot sa kanila. Namulot lang si Nicolesi ng mga tao. Si Nicolesi doon sa Amerika para magiging membro ng Board of Directors. Wala bang kasangkutan dito si Brother Cosil? Nako, ayon dito sa ilang board meeting, special meeting held in April 4, 1949, si Cosil ang chairman eh. Siya ang chairman. Now, being the chairman, siya ang mas bigat ang responsibility, hindi yung secretary. So, ibig sabihin, kung si Brother Nicolesi ang chairman, he has the full responsibility. Si Cosil. Ano ang naganap doon? Si Cosil. Kung mayroon mang dapat sisihin, i-blame, na sabihin na mali ito, yung chairman ang dapat nilang i-blame kasi siya ang kung sa sasakyan pa, siya ang driver eh. Siya ang naghawak sa manubela. Bakit si Nicolesi ilang i-single out lang? Okay. Unfair. Pwede rin masama si Nicolesi kasi dalawa sila. So, dalawa sila dapat. So, ang bias dito, ang misconception dito, na ang blame ay Nicolesi lang. So, that is unfair. Ano ba ang rason bakit kumuha sila ng taga-Amerika? Ang rason. Ito ang dapat ma-explain natin. Dapat ma-explain natin. Yung Executive Committee, kasi pwede rin, sa kasaysayan sa ating church, pwede rin yung Executive Committee lahat magiging Board of Directors. Exactly. Sa registration, pwede rin. Katulad dito sa Philippines. Ang Executive Committee, sila ang membro ng board eh. Ngayon, walang possibility na itong buong membro ng committee ng General Conference makapunta sa Amerika. Dahil mayroong restriction. Hirap ang pagkuha ng mga documents upang makapasok sa Amerika. Ibig sabihin, Brother Solomon, na mahirap magkuha ng visa. Mahirap magkuha ng visa. Yung mga travel. So, paano nila ipasakatuparan yung desisyon ng delegado na kailangan i-revise at i-rehistro ang ating General Conference doon? Sasabihin ba nila, wala daw desisyon ang delegation na iparehistro. Pero, malinaw ang sinabi dito sa empowerment na to seek ways and means, sabi, to seek ways and means for the establishment of our office in America. Yung ways and means, ibig sabihin lahat na yan. Hindi lang ibig sabihin na pagpatayo lang ng office, tapos hindi mo iparehistro. Paano magpapatayo ng office kung hindi ka register? Hindi rehistro. Doon ang
Hahanap sila ng dokumento. Saan ang dokumento na nag-authorize na iparehistro? Sabi. Kung Babaw. babaw na, halimbawa, pag sabihin na magtayo ka ng kitchen, yung karpintero, alam na karpintero, pag sabing kitchen, mayroon yang hugasan, mayroong lababo yan, at saka mayroong lagyanan ng saingan, mayroon yang, Kompleto na. mayroong kabinet. Yun ang ibig sabihin, wala, kahit hindi sabihin na lagyan mo ng idetalye, alam na ng karpintero na mayroon yang hugasan, mayroong kabinet, mayroong saingan. So ganun din, pag sabi na they were empowered to seek ways and means to establish the office in America, intindi ni Kusil at saka ni Kulisi, kailangan talagang i-rehistro. Paano makafunction kung hindi i-rehistro? At isa pa, pwede kaya sa Amerika na foreigners lahat ang magiging incorporator? Yan ang hindi ko, Juan, kasi hindi tayo taga Amerika. Ayun po sa batas, hindi pwede ang foreigners lahat ang magiging incorporators. So ganun. So kailangan kukuha sila ng Local. taga doon talaga. American citizen. Ito namang lahat ay mga membro naman ito. At saka membro natin. Membro ng church. Paki-explicar sa akin, Brother Solomon. Meron daw kasama doon sa board of directors na hindi membro. Yun ay kanilang kuan haka-haka. Kasi yung Wasi Miller nandito nandito sa pirma, mga delegado yan nandito sa si Isminger, nandito rin, may signature din ni Isminger. Ito nandito Wasi Miller, nandyan Pero ang dokumento na ito galing sa ano po? galing sa Seventh-day Adventist Movement. Basil Switzerland ang address dito, pero ito mga delegado sa North America. North America, na noong kanilang gidesisyonan na i-dissolve ang IMS at saka i-discharge yung dalawang ministro, pirmado, nandito yung mga pangalan nitong sabi nilang hindi membro. Isminger, nandito Wasi Miller, nandito. So, itong Isminger, nandito. John Isminger. Yung Ima Isminger, asawa yata na ni John Isminger. John Isminger. So, hindi totoo na yung mga tao na yan ay hindi membro. Hindi totoo, at saka lalong hindi totoo na na-make up lang si Nicolesi daw. Parang hinila lang daw doon sa kwan. Hindi totoo yan. Nandiyan si Kusil. At alam natin na itong mga leaders nito, sila si Kusil at saka si Nicolesi at that time, guided sila ng Panginoon. Kinikilala natin, nirespeto yan sa buong mundo dahil mga high officer sa General Conference. Ngayon, ang tanong ko, Brother Solomon, nung nabuo yung board of directors, yan ba ay ligid sa kaalaman ni Brother Kusil bilang presidente? Ay hindi totoo yan, hindi niya alam. O ay di alam ni Brother Nicolesi? Hindi, kasi may meeting sila siya ang chairman. Meron ba tayong dokumento mapakita na nagiging chairman sa meeting to incorporate the church? Mayroon Ito, April 4, 1949, Sacramento, California. A special meeting was held on April 4, 1949. The following members were present. Mr. Carlos Kusil, Mr. and Mrs. J. D. Nicolesi, Mr. and Mrs. Isminger, and Mr. and Mrs. Wasi Miller. So, puro Mr. and Mrs. yan. After a session of prayer and a short address given by Brother C. Kusil in regard to the dependence upon God and His Word, Brother C. Kusil was voted and elected to be the chairman. Chairman. Ibig sabihin, hindi siya automatic nagiging chairman. Hindi, pinili siya Tapos, siya. Brother D. Nicolesi was voted and elected to be the secretary of the corporation. Sister Wasi Miller was voted and elected to be the treasurer of the corporation. Kaya hindi ito officer sa General Conference. Ito ay officer sa corporation ng Seventh-day Adventist Movement, General Conference Corporation. Just to represent the church. The corporation na kanilang iparehistro. So, ang tanong dito, pumirma ba si Brother Kusil? Ang laking pirma at the end sa kanilang meeting. Sabi dito, the report was read
and unanimously accepted. The meeting was closed with prayer. Carlos Cosel, signed. De Nicolisi, signed. Lottie Wasimiller, John Isminger, Alex Wasimiller, and G. Nicolisi. Yan, pirmado. So, nag-approve din sila sa headquarters kung saan yan makikita. Oh, mayroon din eh. Sabi, the mail address is Seventh-day Adventist Reform Movement, General Conference, USA, P.O. Box 234, Oak Park, Sacramento, California. Ibig sabihin, hindi yan gawa-gawa ni Brother Nicolisi. Napaka mali, no? Pag ganyan, yun nga ang misconception. No? Yun ang klarong masabi natin. Kaya, number 8, misconception. No? So, ibig sabihin pala na sangkot si Brother Cosel kung ano ang nangyari sa 1949. Correct. Sa lahat na nangyari doon, silang dalawa. Para maklarify sa mga listeners, ayon po sa resolution ng General Conference Delegates sa 1948, legal ba ang paggawa ng corporation sa dalawa na mga membro ng Executive Committee, Brother Nicolisi at saka Brother Cosel? Tama ba yun? Legal ba yun o fiki? Legal kasi yung empowerment, sabi, we the undersigned delegates empowered the Executive Committee, his President and Vice President, and his Secretary to revise the Constitution of our movement in harmony with the testimonies and the Constitution of our movement. And then, to seek ways and means to establish our office in... So, dalawa pala ang empowerment. Oh. Dalawa ang purpose. Isa, to revise the Constitution. And to seek Pangalawa, to establish our office. and to find ways and means to establish our office. So, ngayon, nung nakapunta na yung dalawa doon sa USA, dalawa lang. Dalawa sila. So, they have to seek ways. Di kasama na yung paghanap ng mga tao na upang maisakatuparan yung pag-establish sa office, kasama yun sa they have to seek ways and means. Halimbawa, kasi dalawa lang sila, kulang sila ng 5. Nung naghanap na sila ng 5 na kasama, is it part of seeking ways and means? Yun ang intindi nilang dalawa eh. Ha? Yun ang naintindihan nila ni Cosel at saka ni Nicolisi na they have to seek ways and means. So ngayon, nung nahanap na nila, piki pa yun o legal na? Walang nag-question eh, Brother Ruli, sa totoo lang, from 1949, nung narehistro ito, hanggang 1951, walang nagsabi na fiki yun. So, ibig sabihin, ayon Wala. po sa resolution, yung dalawang officer na kapunta doon, they are legal to revise the Constitution at saka to establish, to seek ways and means to establish our movement. Ngayon, nung na-revise na nila, ano po ang pangalan ng movement natin? Ang pangalan Kasi ay... revision na eh. Oh. Kasi original na pangalan, International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement, 1929 na registration. Ngayon, na-revise sa 1949, ano na ang pangalan? Ang pangalan, na-maintain yung pangalan na mula sa pagsimula hanggang sa 1949, yung pangalan na Seventh-day Adventist ay Reform Movement, ay yun ang talagang pangalan. Na-revise na yung Constitution, natanggal na yung IMS na dagdag sa pangalan ng Seventh-day Adventist. Hindi na nag-appear sa registro. Hindi na nag-appear sa registro. Legal yun, di ba? Legal. Ngayon, nung na-register na, ang tanong, totoo ba na they just filed the requirements, tapos Hindi pa na-approve. 1952 pa daw ang approval? Oh, Ayon po misconception. sa presentation ng mga IMS. Nakita natin dito. Yun ay malaking misconception ulit. No, misconception na naman. Kasi si Frank Jordan na Secretary of State of California nag-certify talaga, no? On the sabi niya, I Frank M. Jordan, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 8th day of April 1949, Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference became incorporated under the laws of this state by filing its articles of incorporation in my office. Yung statement na became incorporated, talagang past tense, talagang na-incorporate na.
Pag sabihin natin incorporated, registered na yan. Registered. Kaya nga sabi niya, in witness whereof, I hereunto set my hand and affix the great seal of the state of California this 13th day of March 1958. Ngayon, ang misconception ng mga emis, sabi nila, dito pa lang sa pizza na ito, na-approve. 1958. 58 ito eh. Yung ibang dokumento, 52. Kasi kumuha tayo, mayroong kumuha ng 1952 to prove na nahistro talaga in 1949. Tapos mayroon din kumuha itong 1958. So, ibig sabihin, dalawang This is nakuha natin. nakakuha ng certification sa pagpatunay na narehistro talaga tayo in April 8, 1949. So, ito ang version o misconception ng mga IMA. Ulitin ko ulitin ko. They just filed the requirements in Mali. 1949. Kaya So, yun po sa dokumento na ito, okay. Ang pangalan, Seventh Adventist Reform Movement, nandoon yun. Pero it was just filed in 1949. Kaya sa dokumento na ito, si Franklin Jordan nagpatotoo na na-approve ito sa 1952 o 1958. Ano kaya ang totoo dito? Dalawa naman ito, 1952 at saka 1958. Talaga ang hindi nga nila naintindihan, na-misconceive nila ito talaga. Kaya yung sinasabing misconception. Malinaw dito, kahit ipatingin ito sa mga legal-minded na mga tao, talagang na-registered in April 8, 1949. Nagbigay lang si Frank Jordan noong 1952 ng certification kasi mayroong kumuha eh. So nagpalabas siya ng statement na on that day, on that year, nag-certify siya na talagang narehistro ang Seventh Adventist Reform Movement General Conference in April 8, 1949. Ang tanong ko, Brother Solomon, yung salita became incorporated, anong ibig sabihin doon? Ay past tense nga yan. Became incorporated. Tapos na yun? Na-incorporate na yun o hindi pa? Tapos na laga. Katunayan, Brother Role, ito. Si Cosil mismo, presidente ha? Kung si Cosil mismo, presidente, at that time, 1949, sumulat siya. Ito ang sulat niya, Ito, dated April 18. Ibig sabihin, 10 days after the registration. Anong sabi ni Cosil? Sabi ni Cosil, we were able to organize our members into 2 conferences and also registered our general conference. The Lord helped us wonderfully in everything. The name of our general conference is as follows: Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference, P.O. Box 234, Oak Park, Sacramento, California, USA. Tugma doon sa board of meeting nila na ang address yon sinasabi na 234 Oak Park, Sacramento, California. Anong sabi ni Cosil? April 18, 1949, we have registered. Walang sinabi dito na We are to register. we are to register and to be approved. Walang sinabi to at ito, we have registered but this is approved by fake committee. Walang sinabi si Cosil dito na fake. From 1949 to 1951, wala talaga kahit isa. Kung mayroon man nagsabi na hindi maniwala doon sa resto, yung rebellious group, yung American, yun ang nagsabi talagang hindi sila niwala doon. Pero lahat na unions, mayroon tayong mga ebidensya. Lahat na mga unions, including yung mga leaders nila, Koopman, Kirchner, mayroon dito Namirma yan sila lahat na they are loyal and they support what has been done in the United States of America. Kaya, Sa maliwanag yun, ang certificate na ito ay nagsabi na ang Seventh-day Adventist Reform Movement was incorporated. in April 8, 1949. At yung 1952 o 1958, it is just a a certification. certification that galing po kay Franklin Jordan na narehistro tayo sa April 8, 1949. Ang Halimbawa, Brother Solomon, ngayon, kung pupunta tayo sa California, ano kaya ang pitsa ilagay doon sa certification? Sigurado, certify na naman 2021. January. Ilagay doon, January, halimbawa, January 3, 2021. Certify that
that on the 8th day of April 1949, Seventh-day Adventist movement became incorporated under the laws of state by filing their articles of incorporation. So, ibig sabihin dito, yung taas, yung tunay na, Certification sa pagka-incorporate ng yung 1949 ay yung registration. registration. Yung ilalim, yung pagkuha Date ng kuha ng certificate. ng pag-certify ng secretary. Yun ang misconception Misconception. ng IMS. Kasi sa kanila, Brother Solomon, yung 1952, yun ang approval. Kasi sabi nila, yun pa ang paglagay daw ng Seal. seal. Mhm. Misconception. Natural pag legal documents, sisilyuhan yan. Kung halimbawa abogado ka, isilyo mo yung iyong Exactly. silyo. Na totoo yun. Na talagang valid na dokumento yan. At sa kanila pa rin, 1949, yun na ang pag-submit ng Articles of Incorporation. Hindi. They just filed it. File. Na-misconceive nila yung salitang file. Natural, when you apply for registration, you have to file your Articles of Incorporation. Kaya yun ang salitang by filing its Articles of Incorporation. Hindi ibig sabihin na nakapile lang tapos hinintay pa hanggang 1952 na approve. At dito may dokumento tayo na signed by Frank M. Jordan. So, na nag-file talaga ang reform movement. Nandyan yung dokumento. Yan ay stamp na namarkahan, Endorsed, filed. na ang Seventh-day Adventist Reform Movement, yung Articles of Incorporation, natanggap Natakanta ni Frank M. Jordan. Nandyan Bago na-aprobahan, natanggap. Natanggap. Isa pa, kung mag-loan tayo sa bangko, pwede ba ang isang corporation hindi registered, hindi legal? Hindi, pwede basta hindi ka legal. Kahit sa ngayon, di ba? Kahit saan kuan. Kung halimbawa pangalan ng organisasyon mag-apply na hindi siya rehistrado, hindi yan i-approve. Okay, meron tayong dokumento dito. Tinatawag na Deed of Trust, May 10, 1949. Yan. So, sa dokumento na ito, ay makita natin pirmado ni Cosil bilang presidente at pirmado ni Brother Nicolisi bilang secretary. Ano ang pangalan sa corporation? Seventh-day Adventist Reform Movement. General Conference. Ngayon, ang salitang Deed of Trust ay tatlong personas ang na-involve dito. Yung borrower, yung trustee, at saka yung lender. Ang lender dito ay isang... Fidelity Title Insurance Company. yun ang lender. Borrower dito ay Seventh-day Adventist Reform Movement. Yung trustee, Ang trustee, yung dalawa. Nicolisi at saka si Brother Cosil. Kung mirma sila, nagiging legal ang Deed of Trust. Ang Deed of Trust pala ay parang mortgage. Yung mortgage ay sa atin ngayon ay loan. Loan sa bangko. Dito, nag-loan sila sa isang insurance company. Fidelity Insurance Company, di ba? So, ang tanong dito, Brother Solomon, pwede ba maka-mortgage ang isang corporation na hindi legal? talagang hindi. Hindi yan tatanggapin. Hindi tatanggapin. Wala silang mapanghawakan eh. Sinong habulin nila ngayon kung hindi legal yan? Wala silang tiwala. Hindi sila magtiwala. So, itong dokumento na ito, nagpatunay lamang na legal ang registration sa Seventh-day Adventist Reform Movement in 1949. Correct. Kasi 10 araw ito. Isang buwan. Kwanto eh, May 14. May 14, May 10, 1949. Tapos, ang registration April 9, 1949. So, isang buwan na. Isang buwan lang nakalipas. Ibig sabihin, na-registro ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Bago sila nag-mortgage. Ngayon, alam mo, Brother Rolly, dalawa tatakbo na naman yan sila eh. Sabihin, narehistro nga, pero ang fake doon yung committee. Ayun, napaliwanag na natin eh. Kasi pag nagipit na sila, naparehistro. Na-post na sila ng rason. Tatakbo na naman ito. Narehistro pro fake kasi yung committee, ito. Yung ginawang nagpirma, ito. Napaliwanag na natin. Hindi executive committee ito. Board of Directors ito. At hindi, mali ang ginawa ni Cosil at saka ni Nicolisi because they were empowered. Ano yung empowerment again?
Oh, They were empowered to revise and to seek ways and means to establish our office in So yung United pagtawag ng 5 tao na maging membro ng board ay ways and means yun. Kasama yun doon sa seek ways and means. Maghanap ka ng pamaraan, gamitin yung diskarte mo doon Aha. upang may sa katuparan yung mandato na i-establish ang office doon sa Exactly. So yung- ngayon, balikan natin. Yung dalawa ay legally empowered or not? ay legally empowered. Dahil nakasabi dito we, the delegates of 70th Adventist Reform Movement General Conference, empowered the Executive Committee, the President and Vice President, and the Secretary, to revise The Constitution. and to seek ways and means. So, para ma-recap itong misconception na ito, bakit i-revise? Dahil yung dati na-dissolve. Pero dito sa file na hawak ng organization, nandyan yung constitution doon sa Meron pang Germany. bylaws dati. Ngayon, sa Germany man, hindi naman applicable dito yung mga nakalagay doon. Halimbawa, sa pangalan, hindi naman applicable dito Yung, Ay, pwede rin. Pwede rin siguro dalhin dito ang IMS kasi IMS ang registration. okay, pwede rin, no? Pwede rin, no? Pero yung address, hindi na. Ayan. Yung gobyerno, yung kung saan nakaano siya nakakabit, hindi na Oo. So i-transfer na talaga dito sa yung ganyang office na Germany, kung hindi United States na. So, yun ang ibig sabihin ng revise. Yun ang mga points, no? Ilan sa mga punto na gi-revise At nila. dapat natin tandaan, Brother Solomon, na isa sa mga na-revise doon yung pangalan. Pangalan, Yun ang pinaka-importante. So, ano talaga yung bagong pangalan na nilagay doon sa bylaws? Ang pangalan ngayon nakalagay is Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Yun ang sabi ni Kusili. We have registered our General Conference and the name is as follows. Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. At ayon sa bylaws natin, sa Articles of Incorporation, sabi doon, every other or subsidiary organization must bear The name. the name Seventh-day Adventist Reform Movement o blank, kung anong Ano ibig country. sabihin doon? Ibig sabihin, lahat ng mga subsidiary, yung, halimbawa, yun, under yan sa General Conference, lahat ay yun ang pangalan na gagamitin, wala nang iba. So, ibig sabihin, kung pupunta tayo sa Pilipinas, ano ang dapat ito? Seventh-day Adventist Reform Movement, Philippine Union Conference. Aha. Halimbawa, Mindanao. Seventh-day Adventist Reform Movement, Mindanao Field Conference. Halimbawa. So, yun talaga. Dapat nandoon yung Pangalan. na legal. Tapos yung place, yung area. Ngayon, punta na tayo sa misconception number 9. Nga si Kusil ay dinaya ni Nicolisi during the revision of the bylaws in 1949 dahil si Kusil ay hindi makakaunawa ng English. Gaano ito katotoo? Pero dapat natin malaman, Brother Solomon, na si Brother Kusil ay German. German? At saka, na-assign siya sa Argentina, South America. At yung salita ng Argentina ay Spanish. So, ano talaga ang wika na ginagamit ni Brother Kusil? Pwedeng Spanish, pwede rin German. So, yung dalawang language ang master ni Brother Kusil. I don't know kung meron pang iba, pero itong dalawa solid ito. At that time, German, at saka Spanish. Baka at that time, yun lang ang alam niya, pero later on siguro nakakakuha na rin ng English. So, sigurado yung dalawa talaga kasi Sigurado. siya ng Argentina. Ngayon, meron ba tayong ebidensya na may nag-translate sa kanya from English to German? Ito, may mabasa tayo Ito ay abogado pa nga si Attorney Green, Notary Public, sabi niya, I, the undersigned, hereby testify that in April 1949, I was engaged by Mr. C. Kusel and Mr. D. Nicolisi to assist in forming the corporation of the SDA Reform Movement General Conference at the special meeting in my office at which the articles and bylaws of this corporation were prepared, discussed, and finally adopted by the 7 members of the board of directors present. I personally translated these articles and bylaws into the Spanish language for the benefit of Mr.
Cusil. Okay, translate sa Spanish. Kaya ang tanong dito, sino po ito si W. Green? Is W. Green? Notary public eh. Sabi ito, attorney at law. Sacramento, Saan ang California. address niya? Sacramento, California. Sino po ang pumunta sa kanyang opisina? Meron dalawang tao doon na involved. Carlos Cusil at saka si D. Nicolisi. Ano po ang purpose? Bakit pumunta si Brother Cosel at saka si Brother Nicolisi sa kanyang opisina? Upang sila ay magpa-assist, magpatulong kasi abogado eh. To form the articles of corporation at saka yung bylaws. Brother Solomon, kinakailangan ba ng isang abogado pag magpa-register tayo? Ay, kailangan talaga. Refer talaga tayo sa abogado pag nagparehistro kasi legal ito eh. Kulang tayo kung wala tayong abogado, talagang mag-ano tayo talaga ng abogado. Kaya ito, lumapit sila talaga ng abogado. At nung naisagawa na yung Constitution and Bylaws, dahil hindi makaintindi si Brother Cosel ng English, anong ginawa ng attorney na ito? Sabi niya, I personally translated. Gi-translate niya ang articles of and bylaws into Spanish. Gi-translate niya sa Spanish yung English na bylaws and articles of incorporation at naintindihan ni Cusil. Bakit na-translate ng Spanish? Ano po ang purpose doon? In order for the benefit of Carlos Cusil, sabi dito. Dahil kasi si Brother Cosel Hindi makaintindi ng English. at saka si Brother Cosel ay nagsasalita ng Spanish. Kaya tama yung sinasabi na si Brother Cosel ay dinaya. Mali. Misconception na naman. At saka, Brother Rolly, mayroon bang ang isang translation eh? Di ba? Tingnan natin. Mayroon pang isang translation. Meron pang ibang Gidoble pa. Parang Sige. talagang hindi makalusot yung sabi na bidaya. Okay. Baka meron pang isa. Ito, sabi, Tingnan natin. I, the undersigned, hereby testify that I was present in the meeting at which the articles and bylaws of the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference were read at the time of its incorporation in April 1949. I was invited to be a member of its board of director by the brethren Carlos Cusil, President of the General Conference at that time, and D. Nicolisi, Secretary of the General Conference at that time. After reading the articles and bylaws of the above-mentioned corporation, I was requested to translate them into the German language to Brother C. Cusil. After the discussion was made in regard to these articles and bylaws, Brother Carlos Cusil had knowledge of their content. They personally signed these documents. So ngayon po, sa nababasa na natin itong dokumento na ito, may rason pa kaya ang mga IMS na dinaya si Brother Cosel? Wala. Hindi makalusot yung kanilang mga alibay, mga aligasyon na kaya nangyari kasi dinaya ni Nicolisi, hindi marunong mag-English. Ito, malinaw. Nakita natin. Ngayon po, Brother Solomon, baka hindi niya lubos maunawa ng Espanyol kasi hindi man yun niya mother tongue. No. Kaya nga, gi-translate into German. Ngayon, ilan na ang translation? Dalawa na eh. May Spanish pa? May German. Dalawa na. Ngayon, pwede pa kaya makalusot yung idea nila, allegation na dinaya si Brother Cosel? Wala na. Hindi na makalusot. Kung halimbawa man, na-translate na sa Spanish, na-translate pa sa German, at palitawin pa rin nila na hindi pa rin nakaintindi at nadaya pa rin, anong klaseng presidente yan? Kaya, bakit? Huwag na lang natin kasi Bakit ilan pang ipilit na gawing presidente yun na dalawa na ng translation? Nadaya pa rin? huwag na lang natin kasi, no? Ngayon po, tatalakayan natin ang isa sa mga misconceptions. Misconception number 10. Ano po ba ito, Brother Solomon Dumagit? Okay, ang number 10 misconception na ang pangalan sa totoo na Iglesia ng Diyos in the year 1949 to 1951 ay ang IM is Darm at si Cusil ay ang presidente.
talagang pinaghahawakan nila itong idea. 1949 to 1951. Lakas ng loob, no? Ang iglesia daw ay IMS. At si Cosil ang presidente. Wala daw bagong registration kasi piki yung 1949, so natili yung IMS Islam. Paano natin mapatunayan, Brother Solomon, na mali yung misconception nila? Maling-mali. Kasi si Brother Cosil mismo, in 1949, sa kaniyang circular letter, sabi niya na, we have registered our General Conference and the name is as follows. Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. So, mismo si Cosil nagsabi na ang pangalan ay Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Wala yung IMS. So ngayon, dito po sa bylaws na pinirmahan ni Brother Cosil, ano po ang pangalan sa iglesia sa 1949 na ang presidente si Brother Cosil? Okay, Article 1. Sabi dito, the name of the headquarters of the denomination is Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. All affiliated organizations to the headquarters bear the name Seventh-day Adventist Reform Movement of blank, according to the name of the country. For example, Seventh-day Adventist Reform Movement American Union Conference. The name can be abbreviated as SDA Reform Movement American Union Conference. So ibig sabihin na yon ang bagong pangalan Ito ang pangalan talaga na na-revise na-revise sa bylaws, sa articles 1949. 1949. Yan ang pangalan. So ang tanong dito, sino ang nagpirma sa bylaws na ito? Oh, si Cosil at saka yung anim, no? Ni Kulisi at saka yung 5 na mga board of directors. So hindi pala totoo na ang iglesia ni Brother Cosil sa 1949 to 51 IMS. ay IMS. Hindi totoo, napakalaking kanyan, kapangahasan. Pag sabihin natin na IMS, talagang parang suntok sa buwan. Ngayon, merong dokumento dito ayon sa paghiwalay na sa 11 at saka sa 14 sa May 23, 1951. Nung naghiwalay na, yung 11 at saka 14, 1951, kasi sabi nila, hasta sa 1951, ay IMS pa rin ang iglesia. Okay. So ngayon, sa 1951, nung naghiwalay na yung 11 at saka 14, ano kaya ang pangalan sa iglesia na dinala ng 14? Okay. At saka sa paghiwalay ng 11 at saka 14, ano kaya ang pangalan sa iglesia sa dalawa na naghiwalay? Saan sila naghiwalay? IMS Islam o Islam man lamang? Okay. Natural, kung ang nakarehistro na ayon ni Cosil, 70th Adventist Reformed General Conference, siya ang presidente, yun ang pangalan ng iglesia na kanilang pinagsamahan. Nung naghiwalay sila, doon sa pangalan na yun, sa organisasyon na yun, yun ang pinaghiwalayan nila. Kung saan, sino ang humiwalay doon, o sino ang nanatili doon, yun ang tunay na pangalan no, ng iglesia. Ayon po sa... gusto ko lang malaman, nung naghiwalay yung 11 at saka 14, yung dalawa grupo naghiwalay, ano ba ang pangalan na dinala nila? Mayroon ng bagong pangalan o isa't isa nag-claim pa rin sa pangalan na Seventh-day Adventist Reform Movement? Pangalan pa rin ng Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. As a matter of fact, in May 23, nung nagsiparit na ang meeting, nagsiparit ng meeting ng 14, nag-meeting din ang 11. Itong meeting ng 14, May 23, ayon dito sa tahanan ni Ringelberg sa Utrecht, Holland. Ayon pa sa dokumento na pirmado ni Cosil at saka yung kasama niyang mga delegado na 14, sabi ito, on the occasion, in the special selection meeting convening May 23, 1951, at Utrecht, Holland, the following officers were chosen so as the General Conference Committee, which will have the directions
of the General Conference. We, the undersigned delegates of the General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement, having her seat at Sacramento, 18, California, USA, 3031 Franklin Boulevard, have been together in Congress session from 7 to 28 May 1951 at Woodsutten near Utrecht, Holland. Anong pangalan ng kanilang ginagamit? Ano sila? Delegates of Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference, May 23. Ang allegation ng mga IMS na IMS is down daw ang iglesia na nagiging presidente si Brother Cosil. Mali. Ano ba yun? Totoo yun o mali? Mali, talagang mali, no? Kasi dito yung pirmado ng mga pirmado. Talagang delegado sila ng General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Sa dokumento na yan, merong tatak, merong silyo sa likod. Mayroong silyo Ang tatak, silyo, hindi IMS siguro. Hindi. Tatak doon ay Seventh-day Adventist Reform Movement. At ang letterhead, anong ginagamit doon? Seventh-day Adventist Reform Movement General. Walang IMS doon. Walang IMS talaga. So, klaro na yung 14, ma-establish natin, kahit naghiwalay pa yun sa 11, Seventh-day Adventist Reform Movement. pa rin. Oo. Hindi IMS. Talagang mali yung idea na ang IMS ay yun ang simbahan na doon naghiwalay yung 11 at saka 14. Oh. Even until May 7 o February 7, 1952, si Cosil still claim na siya ay Nandito yan. siya At ay saka sa financial report ni Brother Cosil, habang nag-meeting sila. malinaw. Ano kaya ang iglesia na naging tresurero si Brother Cosil? Nandito sa kanyang report Hindi naman ito pwede sabihin na, si Cosil, rubber stamp daw, hinagyan daw rubber stamp. Ito yung report ni Cosil Ang sabi dito sa report ni Cosil, General Conference of Seventh-day Adventist Reform Movement Financial report. Financial Report, signed by Carlos Cosil. Klaro ba yung silyo doon? Napakaliwanag mo. Ano ba ang silyo doon? IMS? Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Walang IMS doon. Wala talaga. Sino nagpirma? Carlos Cosil. Ay, nako. So, mali pala yung idea na si Cosil ay presidente ng IMS. Misconception na At naman. saka tesorero ng IMS. No. Tesorero siya ng ISDAM. Presidente pa rin siya ng ISDAM. Ngayon po, sa misconception number 11. Sabi dito, ang bylaws of 1949, paragraph 11, page 2 and 3, proxy vote, ay inserted by Nicolisi without the knowledge of Brother Cosil and the rest of the Board of Incorporator in 1949. Ano ba itong proxy vote, Brother Solomon? Itong proxy vote ay mayroon provision sa kanilang articles, bylaws, na yung mga field na hindi makapadala ng kanilang delegado ay they have the right na i-trust nila sa mga individuals na nandoon maka-attend sa conference. Bigyan mo ako ng example. Halimbawa, sa Europe, halimbawa, sa Russia, mayroong reform movement doon. Mayroon silang 1,000 members na supposed to be mayroon silang ilang delegado? 250. 250, so 4 na delegado. Hindi sila makapadala. 1,000 divided by 250. Hindi sila makapadala doon sa conference dahil mayroong prohibition, hindi sila makatravel. So, Dahil sa communism. sa panahon na yun, mayroong tinatawag na Iron Curtain. Iron Curtain. So, they can trust by letter, through letter, kung sino ang kanilang pagkatiwalaan doon na mo represent sa kanila. So, yung tao na nakatanggap ng authorization, meron siyang extra vote. He can exercise for their sake. Siya ang mag-represent sa kanila. At sabi dito, gawa lang daw ito ni Brother Nicolisi. As a matter of fact, Brother Ruli, yung proxy vote, mismo, ginamit yan in 1948 ni Brother Carlos Cosil. At saka nandiyan, naka-insert yan sa bylaws ng American Union. Isa yan sa bylaws, nasa bylaws na ng American Union na na-rehistro in 1927. At mayroon tayong paliwanag dyan Mayroon tayong paliwanag dyan. Itong sabi na
reasons for this special provision. Aha. Sabi dito, as traveling restrictions permitted only a small fraction of delegates to be present, according to the testimonies, volume 9 to 61, this small gathering had no full authority. According to sulat ng mga leader sa American Union, nagreklamo sila, doon na sila gipadala na sulat, no? Ngayon, si Drosler, sabi niya, the newly formed so-called General Conference of 1948, we never have recognized and never will recognize. Bakit? Kasi sabi nila, hindi majority. Ngayon, ginamit ni Cosel itong prinsipyo ng proxy vote in 1948. Paliwanag ni Cosel ito. In April 1949, Carlos Cosel wrote in the Bulletin Allgemeiner Bericht der General Conference, page 7. The statement that the General Conference session at Hague, Holland, had no full authority can easily be refuted as a false accusation. Yun ang sulat ni Cosel. The official report of the conference shows that the following countries were represented: Germany, Holland, England, France, Austria, Italy, Switzerland, Portugal, Spain, Belgium, Luxembourg, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Argentina, Brazil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, African countries, Australia, and New Zealand. The Balkan states, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, and Hungary were not able to come due to their political circumstances, but they were represented in writing because they sent in their reports their recommendations and their proposals. So, ginamit din pala in 1948 itong proxy. Kaya hindi totoo na si Nicolisi lang ang nag-originate niyan, na ipinasok lang doon sa registration ng 1949. Ginamit na yan, yung provision na yan, even 1948 General Conference Delegation Session. Sabi dito. So yun pala ang rason bakit may proxy vote. Oo. Kasi hindi matupad yung sinasabi ng spirit of prophecy na dapat may representation sa bawat field, no? Ngayon ang tanong, Brother Solomon, sa panahon ng ginawa itong bylaws sa 1949, nandoon yung proxy vote, di ba? Paragraph 11, page 2 and 3. Ang tanong po, gawa lang ito ni Nicolisi o alam ni Brother Cosel? Alam ni Cosel. Sige, translate nga eh. Tapos binasa, tapos nung tanungin ng abogado kung naintindihan, they gave their approval by signing the document. Sabi doon sa... So, yung natapos na yung bylaws na ito, kasama na itong proxy vote na provision, ang tanong dito, nakapirma ba si Brother Cosel? Nakapirma. Napirmahan talaga. Hindi naman pwedeng isubmit yun kung walang pirma. So mali pala ang allegation ng IMS na inserted lang ito ni Brother Nicolisi. Haka-haka lang na nila. Ibig sabihin, full knowledge si Brother Cosel, di ba? Full knowledge. Alam na alam niya kasi it was translated to Spanish and Germanic. Okay. Bakit nagalit yung mga kapatid nating 14 na mga delegado o hindi nila gusto itong proxy vote? Ano ba ang problema doon sa 1951? Nung nakita nila na nag-exist itong proxy vote, ano ba ang disadvantage ng 14? Kasi ayon po sa mga certification ng different unions, halimbawa sa Balkan states. Mga Balkan states, no? Sila po ay mayroon silang trust doon kay Nicolisi sa isang union. 7 delegates ang kanilang para kay Nicolisi. Si Nicolisi ang kanilang ginamit na mag-represent sa kanila dahil hindi sila maka-attend, no, sa session na yon. So, in analysis, mas kung hindi i-scrap ang proxy vote, malaking benta sa UNSI. Oo. Kaya gusto nilang walain. Gusto nilang walain.
Kasi kung nandoon yun, disgrasya ang 14. Disgrasya, imagine, Brother Rolly, no? Dito sa Romania, ayon dito sa dokumento, 7 delegates, they entrusted to Nicolisi. So 11 na doon existing plus 7. Plus 7. Wala na. 80 na. 80 na. Mayroon pa, dito sa isa pang bansa, itong Yugoslavia. Sa Yugoslavia, 4 delegates. Wow, so 18 plus 4, pila na? 22. 22 na. At nabalitaan ko na 28 lahat. Yon ang kanilang nilagay sa Oo. kanilang kwan. So, ibig sabihin sa whole world, merong nagsuportar sa 11 na 80% sa membership. Majority talaga. Kung tanggapin natin ang proxy vote. Oo. At saka, Brother Rulli, yung delegado sa 14, marami doon ang questionable. May certification dito, yung mga katulad sa Argentina, hindi nag-represent si Cravioto, hindi taga doon eh. So, nagprotesta sila, they are not legally sent by our sa Africa. Mayroon din si Banks, hindi din pinadala. But Mamaya malaman natin yan. Ah. Pupuntahan natin yan. So, ngayon, dito lang, malaman natin yung proxy vote ay hindi gawa-gawa ni Nicolisi. Kundi, kung hindi, approve yan ng Board of Directors na ang presidente ay si Brother Cosil. Pumirma si Cosil sa bylaws na yan, ibig sabihin hindi siya inosente. Correct. Sa katunayan, hindi ito gawa-gawa ni Nicolisi. Ito po ay trabaho ng Board of Directors. Kasi po, it was carried down from 1948. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, para sa ating pagtatapos, ating hilingan si Brother Rolly Dumagit para sa ating closing prayer. Gracious loving Father who art in heaven, we come unto you to thank you because you have given us the special privilege to study thy word, and we hope and pray that all those messages that we had presented will be a benefit to everyone that will listen to this presentation. We pray also that the hearts and the minds that listen to this video will be opened, and they will have the right understanding, and they will come to a wise decision to know what is truth. Thank you so much for answering our prayer. In the blessed name of Jesus we pray. Amen. Amen. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ the Lord imparts, faith in the promise of His words. We believe that time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within